Gaano kaya kalamig ang Nueva Vizcaya? Paano kung balot ng makapal na fog ang paligid? At anong kwento ang itinatago ng probinsyang ito? Ito ang Umalios Homestay, isang lugar na sobrang lamig na para bang mas malamig pa sa lungsod ng Baguio. Manginginig ka talaga sa lamig dito. May strawberry farm din dito, kaya kung mahilig ka sa strawberries, siguradong matutuwa ka dito. Okay din. Matamis din yung strawberry nila dito. Pero ang kakaiba dito sa Umalios Homestay ay may isang munting museo na may mga nahukay na lumang gamit na mula pa sa ikalawang digmaang pandaigdig. Isang patunay ng madugong nakaraan na naganap dito. Then makikita rin natin dito may mga bomba, tapos merong yung pinakadulo ng baril. Dito pala kinuha yung pangalan ng homestay na tinuluyan natin, kay Mr. Tainan A. Omalio. Ano kaya ang pakiramdam na mapunta ng isang makasaysayang Japanese shrine sa gitna ng matinding lamig at makapal na ulap na parang babalik ka sa nakaraan? 4,600 Hapones ang mga namatay. Grabe, ganong karami ang namatay na Hapones dito. At syempre, aakyat tayo sa Pine Forest. Pero kakayanin kaya ang daan? Makitid, malubak, at nasa gilid ng bundok. Sarap sa ice nakikita natin dito. Taas na ito . Pero sa dulo nito, isang lugar na puno ng mga pine trees. Malamig, mahangin at sobrang tahimik. Yung pakiramdam ba na para kang dadalhin sa ibang mundo? Isang malamig na umaga dito sa natuluyan natin, Umalios Homestay. Located po sa Maliko, San Nicolas, Pangasinan. Yung umaga dito na sumalubong sa atin ay malakas ang hangin, mahamog. Tapos may kasamang ambon. Hindi ganoon kaganda yung panahon ngayon dito. Ito yung kubo na tinuluyan natin dito sa Umalios Homestay. Ipapakita ko sa inyo yung loob. Baka sakali magustuhan ninyo at dito na rin kayo mag-stay. Tignan nyo naman kung gaano kasimple at kaayos yung tinulugan natin dito. Meron na silang kasamang amenity kit. So kahit simpleng kubo lang yung tinuluyan natin dito. Tignan nyo naman, no? May kasama pang ganito. Tignan natin yung loob, kung ano yung laman. Meron siyang kasamang sabon, toothpaste, 2 toothpaste, tapos toothbrush and shampoo. Kung wala kayong dalang ganito, mga sabon, shampoo, toothpaste, okay to. Yung bawat haligi ng kubo, gawa sa kahoy. Tapos yung taas naman, makikita natin parang talahib yata yung ginawang bubong. Kaya naman sa mga ganitong panahon, dahil nga kahoy at talahib yung bubong natin, talagang ramdam na ramdam natin yung lamig ng panahon dito. Dito, hindi siya air condition at meron ding electric fan. Pero hindi nyo na magagamit yan kapag talagang ang panahon dito ay sobrang lamig. Malakas ang kuryente nila dito. Sa katunayan, ngayon, nag-charge tayo ng mga gadget natin gamit pang vlog. Yung mga batteries ng drone sa camera natin, pati cellphone. Okay yung kuryente nila dito. Ito yung CR nila dito. Yan, oh. Simple lang din. Yan, tingnan nyo naman, oh. Ang lakas ng tubig dito. Kung gusto nyong maligo kahit malamig ang panahon, pwedeng-pwede kasi meron silang water heater. Pagdating naman dito sa room, ang binayaran natin for overnight stay, 500 pesos per head. Good for 2. Pero kung halimbawa, 4 kayo, pwede kayong mag-request ng extra bed. Pwede na dito sa gilid. Kaya po kung kayo ay nagpaplano din
na bisitahin ang Maliko at gusto nyo pong makapag-overnight stay at wala pa kayong idea kung saan kayo tutuloy, pwede nyo itong puntahan. Dito na kayo matulog sa Umalyos Homestay. Ito nga pala yung kakainan natin dito sa Umalyos Homestay. Nagpaluto tayo. Sinangag, mayroon siyang kasamang gulay. Tapos, daing na bangus at itlog para sa almusal natin. Meron pa tayong libreng danggit yata tawag dito. Ano? Free brewed coffee dito. Sarap din ang kape nila dito. Sa mga ganitong panahon, masarap kumain. Lalo na pagka ganito yung ulam mo. Daing na bangus sa danggit. Samahan mo pa ng kape. Sarap. Meron daw strawberry farm dito sa Umalyos Homestay. Puntahan natin. Pero ngayon, makikita natin na mas kumakapal yung fog dito. At mas palamig pa ng palamig. Manginginig ka talaga sa lamig dito. Christina's Strawberry Farm. Entrance, 20 pesos. Yun, oh. Tingnan nyo naman yung kapal ng fog. Hindi na natin nakikita. Halos yung ibang taniman ng strawberry dito. Ito yung nursery nila dito ng strawberry. Makikita natin may mga nakatanim na strawberry sa mga ganitong plastic. Kapag daw yung strawberry doon sa mismong taniman ay nasira, nililipat nila itong mga strawberry na nakalagay sa plastic na block. At makikita natin may bunga. O nga pala guys, kung gusto ninyong mag-strawberry picking dito sa Umalyos Homestay, kailangan nyo lang magbayad ng 400 pesos per kilo. And then yun, mapipili nyo na yung strawberry na gusto nyo dito. Yan, tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung quality ng strawberry nila dito. At ang kagandahan, yung strawberry nila dito ay organic. So syempre pag organic, hindi nila nilalagyan ng pampataba ito o kahit anong chemical. So punas-punas lang. Subukan natin tikman kung ano yung lasa ng strawberry dito sa Umalyos Homestay. Okay din. Matamis din yung strawberry nila dito. Hindi lang kayo mag-e-enjoy sa malamig na klima sa natuluyan natin. At syempre, kung gusto nyo nga mamitas na ng strawberry, pwede nyo gawin yan dito. At malapit din yung ilan sa mga tourist destination dito sa Umalyos Homestay. At mamaya, pupuntahan natin yan. Dito nga pala sa natuluyan natin sa Umalyos Homestay, ang kagandahan dito, meron silang mini museum. So ito yung pinto, papasok dito sa mini museum. Wow! Sa loob ng Umalyos Homestay ay matatagpuan ng isang maliit na museo. Tila isang tahimik na tagapagsalaysay ng isang madugong bahagi ng ating kasaysayan. Dito makikita ang mga nahukay na artifacts mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig, mga lumang gamit, pira-pirasong bala, sirang helmet, kalawangin na baril at mga bomba. Dito natin makikita yung mga nahukay dito sa Maliko. Ang daming mga bala ng baril, tapos meron pang kutsara at tinidor. Ito yung mga bote na nakuha dito at ang sabi, yung kulay brown, yan daw yung
alak na iniinom ng mga Amerikano. Then makikita rin natin dito may mga bomba, tapos merong yung pinakadulo ng barel. Dito naman sa baba makikita natin yung helmet. Tapos merong orasan, lumang barel, tapos espada. Ngunit hindi lang ito mga ordinaryong lumang bagay. Ang bawat isa ay may dalang kwento. Mga bakas ng matinding labanan sa pagitan ng pinagsanib puwersang Pilipino at Amerikano laban sa mga mananakop na Hapones. Sa kabilang istante naman, makikita natin yung mga lumang kagamitan ng mga katutubo dito, no? Ano po ito? Yung mangkok nila noon. Tapos yun yung maliit sausawan. Tapos Sausawan. ito yung parang kutsara nila noon. Panghigop nila ng sabaw. Dito sa kabila, may mga gamit na nakasabit. Ito daw yung Kalanguya items and relics. Ate, ano po yan? Yung bilog na yan? Ayun po. Ito yung mangkok nila noong una. Ito yan nung lalagyan ng ulam. Tapos sausawan yung maliit na round. Tapos papatong yung kamote doon. Tapos yun. Kain na sila. Ito yata yung pansanggan nilang ginagamit tuwing merong tribal war. Makikita natin dito yung mga sibat na ginamit nila. Meron ding palakol. And meron din tayong nakikita rito na machine gun. Ito po yung jar na pag gumawa sila ng tapoy or rice wine, dito nila inilalagay. Tapos, ito naman yung tinatawag nilang kayabang. Lalagyan po ng kamote. Pagpunta sila sa kaingin, dito nila nilalagay yung kamote. Ito po yung nilalagay sa ulo. Oh, ito. Yan. Tapos meron silang dala-dalang basket, no? Pupunta ng bundok. Opo, sir. Okay. Ito pala yung ginagamit na bag ng mga katatubong Kalanguya. At itong nakikita natin na parang mga hibla. Ito daw ay balahibo ng baboy ramo. Galing. Ito rin yung gamit ng mga lalaki na pang lalagyan ng pagbubuhatin na nilang baboy, ilalagay dun sa likod. Or kaya kahoy, o kaya yung nakasakong kamote. Itong damit na nakikita natin, ito pala yung damit ng babaeng katutubong Kalanguya. So medyo may pagkakaiba pala yung damit ng mga taga-Igorot kumpara dito sa katutubong Kalanguya, no? Pero parang ganoon din yung pagkakadesenyo, no? Meron pa tayong nakikita rito na mga lumang piano. Tapos may nakasulat, name of donor, Mr. Iwamasa Miyake. Kaso hindi na siya tumutunog. Meron pang isa dito. Name of donor, Mr. Yoshihasa Enomoto. Dito meron tayong makikita na mga lumang larawan na nakadisplay. Makikita natin dito sa picture na merong watawat ng Amerika, Pilipinas, tapos Japan. Itong picture na to, ito yung Japanese shrine. Dito lang din matatagpuan niya sa Maliko. Dito pala kinuha yung pangalan ng homestay na tinuluyan natin kay Mr. Tainan A. Omalyo. Kanina sinabi natin na itong Omalyo's Homestay ay nasakupan ng San Nicolas, Pangasinan. Sorry po, dahil kahapon pagpasok natin, nakita natin yung nakasulat na Welcome Maliko, San Nicolas, Pangasinan. So akala namin ni Suki na ito pala ay sakop ng San Nicolas, Pangasinan. Pero Santa Fe, Nueva Vizcaya na pala ang nakakasakop. Kaya gusto kong itanong kay Ate Viola, anong probinsya po ba talaga ang nakakasakop sa Barangay Maliko? Ito po ba ay probinsya ng Pangasinan o probinsya ng Nueva Vizcaya? Basta ang alam ko lang is, basta yung sinabi nila is, sakop ng Nueva Vizcaya itong Maliko. Pero wala namang problema doon kung Maliko Pangasinan man or Vizcaya, basta nagtutulungan yung mga tao dito. So hanggang ngayon, kahit lokal na nakakausap natin, wala pang kalinawan talaga kung anong bayan o probinsya ba talaga ang nakakasakop sa Barangay Maliko. Naipakita ko na sa inyo ang Omalyo's Homestay. Ngayon, pupuntahan naman natin dito yung Japanese Shrine. Nakikita ninyo yung bundok sa harapan natin. Yan po ang Japanese Shrine. So, kailangan nating
motorin yan, packet doon sa pinatuktok para makita natin yung tanawin. Medyo maganda na yung panahon dito sa Maliko. Kaso itong dinadaanan natin yan, nagputik na. Dahil nga po sa walang hinto na pag-ulan dito. Yeah. Ito pala yung daan, paakyat doon sa Japanese Shrine. Ay, may nakasulat to, Japanese Shrine, Monumento, Maliko, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ang galing kasi itong police station sakop ng Maliko, San Nicolas, Pangasinan. And yung pupuntahan natin is sakop naman ng Maliko, Santa Fe, Nueva Vizcaya, itong Japanese Shrine. Okay, so puntahan na natin. Akit tayo dito sa Japanese Shrine. Mukhang mabato to ah. Off-road gaming pataas. Adulas pa naman yung daan. Yeah. Ah, may part na sementado pala. Dula sa bungad, rough road. Yan. Pero kahit kalsada, madulas pa din kasi puno ng putik. Kaya dahan-dahan lang tayo dito. Sobrang lamig. Yung malamig na panahon, sabayan mo pa ng malakas na hangin. Tapos may konting ambon. Wow. Tingnan nyo yung view oh. Yun. Ito na yung Japanese Shrine. Sakad tayo dito hanggang dulo. Yeah. Alright, narating na natin. Ngayon ay nabalutan na ng makapal na fog yung tanawin dito. Tignan nyo naman oh, puting-puti ang paligid natin. Hindi natin ma-predict ang weather dito sa Maliko. Paiba-iba siya. Para tayong nasa highest point ng Tinok, Ifugao. Ganun yung pakiramdam natin dito ngayon. Ang lakas ng hangin dito sa taas at mas ramdam natin yung nanunuot na lamig. Para makarating dun sa tuktok nitong Japanese Shrine, kailangan nating umakyat dito sa may hagdan. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang tahimik na kabundukan ng Maliko, Nueva Vizcaya ay naging saksi sa isang madugong labanan. Dito nagtagpo ang pwersa ng mga Hapones at ng pinagsamang hukbo ng mga Pilipino at Amerikano. Dahil sa magandang lokasyon ng Maliko, ginamit ito ng mga Hapones bilang isang depensibong kuta, pinagtibay ng matarik na bundok at makapal na kagubatan. Subalit noong taong 1945, sa pagsisimula ng opensiba ng Allied Forces, sumiklab ang matinding sagupaan sa lugar na ito. Kanyon, bala at pagsabog ang bumalot sa katahimikan ng kabundukan. Maraming buhay ang nawala sa labanan, mga sundalong Hapon na tumangging sumuko, mga sundalong Pilipino, Amerikano na lumaban para sa kalayaan. Sa huli, napasakamay ng Allied Forces ang Maliko na naging bahagi ng pagbawi ng Luzon mula sa pananakop. Meron tayong makikita rito na nakasulat ng lengguwahe ng Japanese. Dito sa kabilang side naman, dito natin mababasa yung Tagalog. Mababasa natin dito, pasong salaksak, pinatayo alang-alang sa mga kawal ng Pilipinas, Hapon at Estados Unidos ng Amerika na nagsipaghandog ng kanilang mga buhay noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa pagitan ng Pebrero at Hunyo sa taong 1945, 4,600 Hapones ang mga namatay. Grabe, ganong karami ang namatay na Hapones dito. 3,200 Amerikano ang mga namatay o nasugatan. At maraming mamamayang Pilipino ang mga nasawi sa paligid ng pasong ito. Yun pala yung history ng lugar na to na tinatawag nila na Japanese Shrine. Napakarami palang nagbawis ng buhay dito ng mga sundalong Pilipino,
Amerikano at Hapon. At dahil nga po sa taas ng lokasyon nitong Japanese shrine, ay kitang-kita natin yung mga nakapalibot na tanawin. 360 views ang makikita natin dito. Kasalukuyan, yan. Binabayo tayo ng malakas na hangin dito. Hindi kasamang pag-ambon. At yung malamig na hangin. Yan o. Woo! Kaya po kung kayo ay mapapasyal din dito sa Maliko at doon kayo matutulog sa Umalios Homestay, napakalapit lang nitong Japanese shrine. Pasyalan nyo po ito dahil isa ito sa makasaysayan na landmark sa ating bansa. Sulit naman yung pagpunta nyo rito dahil nga yung scenery, solid, panalo. Sana matapatan nyo lang na maganda yung panahon at may clearance para makita ninyo yung mga nakapalibot na tanawin dito. Ngayon, ang Japanese shrine ang natitirang alaala ng labanan dito. Tahimik itong nakatayo, napapalibutan ng mga tanawin at malamig na hamog na bumabalot sa kabundukan. Ang Japanese shrine ng Maliko ay hindi lamang isang monumento, kundi isang paalala sa sakripisyo ng nasawi dito at bahagi ng kasaysayan na hindi dapat malimutan. Okay, baba na tayo. Oh. Nakakanigas ng katawan yung lamig dito na nararanasan natin ngayon. Ito yung tinuluyan natin, oh, Umalios Homestay. Kitang-kita dito sa taas ng Japanese shrine. Berdeng-berde yung mga nakikita natin dito, no? Sabayan mo pa nung unti-unti pagbalot ng ulap sa bundok. Pagkatapos natin puntahan yung Japanese shrine dito sa Maliko, meron pa daw pinupuntahan dito, yung Pine Forest. Ayan, tire path na yung dadaanan natin. Uy, may tumatalsik na tubig. Woo! Lamig. Yung daanan ng tubig dito kumakatas, kaya pag dumaan ka dun, basa. Yung tanawin dito sa may Maliko Elementary School, nakapalibot din yung mga bundok. So ito yung Maliko Elementary School. Dito yata yung daan eh. Ano nakasulat dito? Santa Rosa, Maliko. Dito nga, dahil alam ko nasa upan yata ng Santa Rosa yon, Barangay Santa Rosa. Kasalukuyan palang ginagawa yung daan dito. Ito yung mga bundok eh. Posible na dito yon kasi marami ko nakikita mga pine tree. Ang lamig sa mata, no? Kapag ganito yung mga nakikita natin na view. Yung nagmamotor ka, tas harap mo ganito. Wow. Wow na wow. So bali itong pupuntahan natin, hindi na to sakop ng Maliko. Barangay Santa Rosa na pala nakasakop. Yun, no? Barangay Santa Rosa, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Okay naman yung daan, sementado, tire path. Yan, paliblib na ng paliblib yung dinadaanan natin. Yun yata yung dinaanan natin eh, Maliko. Oh, yun nga yun. Ayun yung ano, yung viewpoint. Oo. So ito pala yung bundok na nakikita natin kapag nandun tayo sa kabila sa Maliko. Tingnan nyo yung bangin na makikita nyo rito. Taas natin. Diretsuhin pa natin dito para makapunta tayo na sa Pine Forest. Pataas tayo ng pataas.
Anong nangyari? Suha. Daming suha dito sa gilid ng kalsada, oh. Mga hinog na. Suha yan. Dami, oh. Ha? Malamig kasi dito, eh. Kaya makikita natin na nagmamosi yung puno para sa Mount Pulag, oh. Tingnan nyo, guys, oh. Yan, kubat na yung dinadaanan natin, oh. May mga kabahayan din pala dito. Sumisipo lang hangin, oh. Ang lakas. Ang kagandahan, kahit na maliit lang yung dinadaanan natin, bundok, matarik, na pababa, paahon, meron na silang mga nailagay na ganito, tire pot, tapos sementado. Kaya okay lang din magmotor dito. Yan, patarik na lang patarik yung dinadaanan natin. And nagiging kurba-kurba na rin. Wow! Look at the view! Wow! Guys, sinan nyo yung nakatanawin dito ang tanawin, oh. Sa mga oras na to, nakikita natin yung spot ng terik na araw sa mga bundok. Kaya napakagandang pagmasdan. Sabayan mo pa nung mga bundok na matutulis, yung parang bundok na nakita natin sa Blazing Mountain of the Gods. Subukan pa natin gumawi dito. Meron kaming nakita na sobrang kapal na mga pine tree. Baka yun talaga yung tinatawag nila dito ang pine forest. Baka makalapit tayo dun sa nakita nating magandang tanawin kanina. Ito, ang kapal ng pine tree dito na nakikita natin, oh. Kaliwa kanan. Dito kaliwa. Dito diretso. Ang taong may disiplina hindi nagtatapon ng basura sa kalsada. Oo nga naman. Yung mga mababasa pala tayo mga ganito. Ang kalikasan ay parang pag-ibig, nawawala kapag binalibala. Oo nga, no. Wow. Ito na, guys. Woo! Oh. Sarap sa ice. Nakikita natin dito. Nagtatayugan ng mga puno. Ito na yata yung sinasabi nila na meron daw ditong grupo o tribo ng mga kalanguya. Meron na ako nakikita rito na bahay. Ito pala yung Santa Rosa Primary School. Meron pang covered court, oh. Asang hangin. Blow your horn. Taas. Lakas pa ng hangin. Medyo mahirap umakyat. Tinatay tayo, no? Taas na ito, ah. Yun. Wow. Saan na tayo nakakarating? Wow. Guys, tingnan nyo. Ganda rito. At matapos ang ating paglalakbay ay narating na natin ang Pine Forest. Pagdating dito, agad na bumungad ang tanawin ng napakaraming pine trees na mistulang isang berdeng paraiso sa gitna ng kabundukan. Ang matatayog na puno ay nakahanay sa magkabilang gilid
na tila yumayakap sa bawat dumarating dito, habang ang malamig at preskong hangin ay dumadampi sa balat, nakaka-relax at nanonood sa buto. Kapag andito ka na, tanging ang ihip ng hangin at huni ng mga ibon ang maririnig. Napakapanatag ng lugar, malayo sa ingay ng lungsod, na parang inihanda ng kalikasan upang bigyan ng katahimikan ang sino mang bibisita dito. Yung vibes ng lugar talaga nakaka-relax, no? Medyo mataas lang talaga yung pag-akyat dito, pero sulit naman kapag nandito na kayo sa tinatawag nilang Pine Forest ng Barangay Santa Rosa, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ito yung makikita nyo rito, punong-puno ng mga naglalakihan na pine tree. Pwede ba tayong dumiretso dyan, paakyat doon? Kaso sobrang lakas ng hangin eh. Alas tinutumba na yung motor natin sa lakas ng bugso ng hangin dito sa taas ng Pine Forest. At dahil nga sobrang daming pine tree dito, yung lakas ng hangin rinig na rinig natin doon sa mga dahon nitong pine tree. Kung kanina doon sa Japanese Shrine ay sobrang lamig, dito parang na doble na yata yung lamig na nararamdaman natin dito. Talagang nakaka-nginig na, sumasabay sa malakas na hangin yung lamig. Pangkaraniwan sa mga napupuntahan nating lugar sa Pilipinas, alam natin na ang merong malamig na klima ay rehiyon ng Cordillera. Dito pala sa probinsya ng Nueva Vizcaya at sa bayan ng Santa Fe, eh meron din ganito na talagang manginginig ka sa lamig. Oh. Dito rin natin makikita ng malapitan yung magandang tanawin na nakita natin kanina. Ito, hindi lang tayo mapagpalipad ng drone dahil sobrang lakas ng hangin. Yung mga tanawin na parang drawing lang, ganun yung dating. Pero makikita natin ng personal yung mga nakakamanghang scenery dito sa Pine Forest. Dito sa Pine Forest, walang ingay ng sasakyan, walang istorbo sa modernong buhay. Tanging ikaw, ang kalikasan at ang payapang paligid. Isang lugar na kung saan ang oras ay tila bumabagal. At ang bawat sandali ay isang paalala na minsan kailangan nating huminto, huminga at damhin ang ganda ng mundo. May part na halos zero visibility na yung kalsada na dinadaanan natin. Halos hindi na natin nakikita yung mga bundok sa gilid natin. Kaya dahan-dahan lang tayo dito. Nakakatulala yung spot na to dito. Kakaiba yung itsura ng mga bundok na makikita nyo rito sa dinadaanan natin. Yung mga ganitong remote area na napupuntahan natin, sigurado sorpresa yung naghihintay sa atin dito. Pataas tayo ng pataas na rough road, mababato. Bangin na itong dinadaanan natin. Ayan o, tinabas nila yung gilid ng bundok para magkaroon ng daan dito paakit sa tuktok. Yung mga nakikita natin na tanawin sa ibang bansa, oh. Dito sa Pilipinas, kitang-kita natin.